Mga kababayan, ako po si Corina Moorhead and masayang-masaya ako and I'm so honored na nandito kayo para makinig ng isang mensahe na sinulat ko para sa inyo. Manalangin tayo. Amang Diyos, hinihiling ko na punuan ninyo ako ng higit na Espiritu Santo habang hinihikayat at ibinabahagi ko ang inyong banal na salita sa inyong katauhan. Ihanda ang kanilang puso anuman ang panahon ng kanilang buhay. Sa mga nasasaktan at nalulungkot, dalangin ko na tulungan ninyo silang ilagay ang kanilang mga pasanin sa inyong mga paa at yakapin sila ng magiliw ninyong mga bisig. Naway, hangarin nila ang inyong mukha at malinaw na tingnan nila ang perpekto at walang hanggang Ama. Amen. Ibabahagi ko ang tungkol sa tunay na pasasalamat sa Diyos ngayon. Dito sa Amerika, ang buwan ng Nobyembre ay kilala para sa isang mahalagang pista na Thanksgiving. Ito ang panahon na para tumigil ng sandali at ipakita ang maraming pagpapalang ibinigay sa atin. Sa simula ng buwang ito, hinihikayat ko ang sarili ko na sumulat at isalita ang mga bagay na pinasasalamatan ko. Ang pangunang araw na pagsulat, 1 minuto bago ko na isulat yung mga bagay na lubos kong pinasasalamatan. Ang unang entry na sinulat ko ay Diyos, nagpapasalamat ako sa sariwang hangin at malusog na puso at also baga. Pagkatapos niyon, naobserbahan ko na ang pagdating sa mga bagay-bagay para bang mas naging madali na magpasalamat. Kahit hindi ko ito sinusulat sa listahan araw-araw, napapansin ko na ang maliliit na mga pagpapala sa aking harapan, tulad ng pagkakakita sa dalawang matandang mag-asawang naglalakad habang hawak ang kanilang kamay. Labis ang aking pagkakagalak na nagpapasalamat ako at nakita ko na sila ay in love pa rin pagkatapos ng lahat ng mga taon na magkasama. Ang pasasalamat ay tulad ng isang muscle. Mas ginagamit mo ito, mas nagiging malakas. Kapag tayo nagpapasalamat, mas lalo tayong nagpapasalamat na humahantong sa kagalakan at kapanatagan. At ipapakita ko sa atin ang itinuro ng Biblia tungkol sa pasasalamat sa Diyos. May 4 na uri ng pasasalamat, mga aral na natutunan natin mula sa Thanksgiving holiday dito sa Amerika, at praktikal na mga hakbang para matuto tayong magpasalamat ng husto. Mga awit 100:1-4, sabi ni David, sumigaw ng may galak sa Panginoon sa buong mundo. Sambahin ang Panginoon ng may kagalakan. Lumapit sa kanyang harapan na umawi ng may galak. Aminin na ang Panginoon ay Diyos. Ginawa niya kami at tayo ay Kanya. Tayo ay Kanyang mga tao, ang mga tupa ng Kanyang pastulan. Ipasok ang Thanksgiving sa Kanyang pintuan. Pumasok sa Kanyang mga hukuman ng may papuri. Magpasalamat sa Kanya at purihin ang Kanyang pangalan. Ang unang uri ng pasasalamat ay pagpuri sa Diyos para kung sino siya. Ipinakita ito ni David sa mga awit 100. Hindi ko alam ang konteksto kung saan isinulat ni David ang awitin, gayunman nakikita ko siyang nagpapahayag ng malaki sa maraming tao o siguro sumisigaw siya sa ibabaw ng bundok ng buong tapang na pinupuri at pinasasalamatan ng Diyos. Ang talatang ito ay hindi maaring basahin ng boring na tono. Dapat itong magkaroon ng simbuyo, ng damdamin at sigasig. Mga huwaran ito para sa atin na bilang mga tao ng Diyos. Nalulugod siya kapag pinupuri at pinasasalamatan natin siya ng may dalisay na postura ng puso. Pansinin ninyo ang mga salita ng aksyon. Merong sigaw, pagsamba,
pagkanta, pumasok sa kanyang mga pintuan, pumasok sa kanyang mga hukuman. Ang mga kilos na ito ay kasabay ng pag-uugali ng ating puso tulad ng sumisigaw at umaawit ng kagalakan, sumasamba ng may kagalakan. Ang Diyos ay naghahangad ng tunay na mga sumasamba na hindi lamang nagsasabi at gumagawa, kundi nais din ng Diyos na magmula ito sa ating mga puso. May nasabi na ba kayo sa isang tao ngunit hindi naman totoo? Anong reaksyon ng isang tao? Ilang beses ko na sinabing, patawarin mo ako kahit hindi ito totoo. So gusto ko lang magwakas ang argument, maybe with a friend o sa esposo ko. Ang tono ng aking boses ang nagsiwalat ng katotohanan at nauunawan din ito ng isang tao. May lumang kasabihan na nagsasabing hindi yun yung sinasabi nyo, kundi kung paano ninyo ito sinabi. Kung maramdaman ng ibang tao na nagsisinungaling tayo, tiyak na alam ng Diyos, di ba? Alam ng Diyos kung anong sasabihin natin bago natin ito sabihin. Ang Diyos ay omniscient. Ibig sabihin, alam niya ang lahat dito sa mundo at sa universe. Hindi tayo maaari magtago sa Kanya. Pangalawa, may pasasalamat sa natanggap natin. Lucas 17:11-19, habang patungo sa Jerusalem, nagdaan si Jesus sa pagitan ng Samaria at Galilea. Pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Habang sila'y nakatayo sa malayo, sumigaw sila na nagsasabing, "Jesus, Panginoon, maawa po kayo sa amin." Nang makita sila ni Jesus, ay sinabi niya, "Humayo kayo at magpasuri sa mga pare." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling. Nang makita ng isa sa mga ito na gumaling na siya, bumalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus. Ang lalaking ito ay Samaritano, kaya't nagtanong si Jesus, "Hindi ba't 10 ang pinagaling? Nasaan ang 9? Wala bang natagpuang bumalik upang magbigay ng papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito?" At sinabi niya rito, "Tumindig ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Bumalik ang isang lalaking Samaritano para pasalamatan si Jesus. Ketong ay isang impeksyon na sanhi ng mabagal na lumalaking bakterya. Ito ay maaari makaapekto sa mga nerbiyos, sa balat, mata, at aporo ng ilong. Noong panahon ni Jesus, ang ketong ay walang gamot. Ang mga ketongin ay nakatira sa isang komunidad kasama ang iba pang mga ketongin sa labas ng nayon hanggang sila ay gumaling o mamatay. Hinihiling din sa kanila ng batas na manatili ng 100 na hakbang o 200 to 300 na feet mula sa ibang tao. Nang maglakad ang mga tao, kinailangan nilang umiyak. Karumal-dumal, marumi. Karumal-dumal, marumi. Ito ay isang kakilakilabot at malungkot na sakit. At marahil ang mga ketongin ay malamang na walang pag-asa at mahirap. Dahil ito ay nakakaapekto hindi lamang sa kanilang katawan, kundi pati na rin sa kanilang relasyon sa kapwa. Ang mapagaling sa sakit na ito ay isang malaking himala at pagbabago ng buhay sa lahat ng 10 ketongin. Hindi in-explain ng Biblia kung bakit hindi bumalik ang 9 na pinagaling ni Jesus. Nakakalungkot na ang 9 ketongin ay walang katuturan. Pangatlo, may isang uri ng Thanksgiving para sa mga bagay na darating. Ipinakita ito ni Jesus sa Juan 6:1-13. Matapos ang mga pangyayaring ito, pumunta si Jesus sa kabilang bahagi ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias.
Napakaraming tao ang sumunod sa kanya dahil nakita nila ang himala na kanyang ginawa sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok at doon naupo kasama ang kanyang mga alagad. Nalalapit na noon ang Paskwa na pista ng mga Hudyo. Paglingon ni Jesus, nakita niyang lumalapit sa kanya ang napakaraming tao. Kaya sinabi niya kay Felipe, "Saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Alam ni Jesus ang kanyang gagawin, ngunit sinabi niya iyon upang subukin si Felipe. Sumagot ito, "Kulang po ang tinapay na mabibili ng 200 denaryo upang makakain kahit kaunti ang mga taong ito." Si Andres na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad, ay nagsabi sa kanya, "May isang bata po rito na may 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit sapat pa ito para sa napakaraming tao?" Sinabi ni Jesus, "Paupuin ninyo ang mga tao." Sa lugar na iyon ay maraming damo, kaya naupo ang mga lalaking may 5,000 ang bilang. Ito lang yung mga count ng lalaki. Yung mga babae at bata, siguro mga 12,000 o 13,000 sila. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at matapos magpasalamat, ipinamigay niya sa mga nakaupo. Ganoon din ang ginawa niya sa mga isda. Kumuha ang mga tao hanggat ibig nila. Nang mabusog sila, inutusan niya ang kanyang mga alagad, "Tipunin ninyo ang mga sobrang pagkain upang walang masayang." Kaya tinipon nga nila ang mga sumobrang pagkain at mula sa 5 pinagpira-pirasong tinapay ay nakapuno sila ng 12 kain o basket. Merong tiyak na resulta mula sa pasasalamat. Ito ay multiplikasyon. Kayang-kaya ng Diyos na palakihin ang mga munti nating inaalay sa Kanya. 5 tinapay at 2 isda ay naging sapat upang pakainin ang 5,000 o more na tao at merong pang leftover na tira-tira. Ako ay isang accountant at ang ginawa ni Jesus sa 7 na piraso na pagkain at paramihin ito para pakainin ng libo-libong tao ay isang malaking himala. Nang ipasa ang mga basket at kumuha ang mga tao ng pagkain, nakikita ko ang tinapay at isda na lumilitaw mula sa wala. Sa tuwing kumukuha ng pagkain ng mga tao, mas marami ang binibigay ng Diyos. Gustong-gusto ko kung paano umaasa si Jesus sa kanyang Ama sa langit. Kinilala at pinasalamatan niya ang Ama sa publiko. Maari sana niyang paramihin ang pagkain nang walang tulong mula sa kanyang Ama. Tiyak na kayang-kaya ni Jesus na gawin itong milagro, pero bakit ginawa ito ni Jesus? Iba-iba ang tungkulin ng Amang Diyos. Pinoprotektahan niya tayo, nagbibigay ng disiplina at siya rin ay isang provider. Gusto niyang matutong umasa ang kanyang mga disipulo at mga tao sa ating Amang Diyos para sa pagkain at upang makita nila ang Amang Diyos na kumikilos. Nanampalataya si Jesus na gagawin ng Amang Diyos ang hinihiling niya. Matapang niyang kinuha ang tinapay at isda, pinasalamatan at ipinasa ito sa mga tao. Hindi nag-alinlangan si Jesus. Pang-4, may sakripisyong pasasalamat. Ito ang pinakamahirap na uri dahil kapag mahirap ang buhay, ang pagpasalamat ay ang huling bagay na gusto nating gawin. Ang puso ay sinusubok at inahahayag sa pamamagitan ng kung paano tayo tumugon sa mga paghihirap na ito. Noong una na-diagnose ang mama ko nung cancer 2017, palagi ako nagdarasal at para siya ay gumaling at naniniwala na magkaroon ng milagro. Noong nakatira siya sa Northridge, ako naman dito sa Huntington Beach. Ang drive noon ay 1 oras at kalahati. Kinuha ko halos 2 buwan na medical leave sa trabaho, nag-impake at
nanatili sa Northridge para alagaan siya. Nag-juggle ako ng mga medical appointments, pinamahalaan ng bahay na tinitirahan niya, pinaalam ko rin ang mga mahal niya sa buhay, kung ano yung status ni mama, at kailangan ko rin alagaan ang sarili ko. Para bang ako nasa isang bagyo, sinusubukan kong kunin ang mga lumilipad na piraso ng buhay ko at ng mama ko, at sinusubukang ibalik kung saan sila nararapat. Nagkaroon ako ng nervous breakdown sa isang medikal na gusali habang naghahanap ng resetang kailangan niya. Naghahanap ako ng iba pang parmasya at hindi ko mahanap yung gamot. Isinugo ng Diyos sa aking landas ang isang mabait na estranghero para tulungan kong i-unload ang malaking stress na nadarama ko. Ang aking puso ay nabasag na maraming beses dahil sa paglala ng sakit ng aking mama. Kalaunan ay namatay siya pagkalipas ng 9 na buwan noong August 2018. Kahit nasa sakit, natagpuan ko sa aking puso na magpasalamat sa Diyos sa pagsama namin ng aking ina sa nakakapagod na paglalakbay na iyon. Kahit 3 taon na ang nakaraan mula noong siya ay pumanaw, nalulungkot pa rin ako sa pagkawala niya. Ang mga pista at anibersaryo ng kamatayan ay mas lalong mahirap. Maaring wala na siya sa mundong ito, ngunit nagpapasalamat ako sa Diyos na kapiling ng magulang ko ang Panginoon sa langit. Ang kwento tungkol kay Jonas ay nagpapakita na posible ang pagsasakripisyo ng Thanksgiving kahit walang pag-asa sa buhay. Tinawag ng Diyos ang propeta na humayo at tawagin ang mga tao ng Nineveh na magsisi at ipahayag na ang awa ng Diyos ay kasunod ng kanilang pagsisisi. Ganun pa man, si Jonas ay tapat sa Israel at ang Ninevite ay mga kaaway ng Israel. Ayaw ni Jonas na maligtas ang mga taga-Nineveh kaya sinasadya niyang sumuway sa Diyos. Sumakay siya sa bangka patungo sa kabilang direksyon at nakatulog sa ilalim ng barko. Nagpadala ng Diyos ng isang malaking unos at ginising si Jonas. Nahiwatigan ng mga marino na pagano na ang bagyo ay galing sa Diyos-Diyosan o Diyos. Pagkatapos, siniwalat na ni Jonas na siya ay isang Hebreo na sumasamba sa Panginoon, naggumawa at dagat at tuyong lupa at si Jonas ay tumatakbo mula sa harapan ng Panginoon. Labis silang natakot sa Panginoon at tinanong si Jonas kung ano ang kailangan nilang gawin para tumigil ang bagyo. Kaya sinabi ni Jonas, ihagis siya palabas ng barko para sila ay maligtas. Ginawa nila yon at tumigil din ang bagyo. Nagpadala ang Diyos ng malaking isda upang lunukin si Jonas. Imagine mo ang tiyan ng isda. Madilim, mahalumigmig, puno ng mga patay na nilalang sa dagat. Ito ay isang nakakatakot at malungkot na lugar. Marahil ay naisip niya na ito ang kanyang libigan, isang parusa sa pagsuway sa Diyos. Kaya nanalangin siya sa Jonas 2:5-9. Nagbanta sa akin ang mga tubig na kumakain. Napaliligiran ako ng malalim. Nabalot ang dagat sa aking ulo, mga ugat na mga bundok. Ako ay lumubog. Ang lupa sa ilalim ko ay pinaputi magpakailanman. Ngunit kayo, Panginoon kong Diyos, ang naghatid ng buhay ko mula sa hukay. Nang paalis na ang buhay ko, naalala ko kayo, Panginoon. At ang panalangin ko ay nagbangon sa inyo, sa inyong banal na templo. Ang mga kumapit ng walang kabuluhang Diyos-Diyosan ay tumatalikod sa pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ngunit ako, na may sigaw ng pasasalamat, ay magsasakripisyo sa inyo. Ang ipinangako ko ay gagawin kong mabuti. Sasabihin ko, ang kaligtasan ay nagmumula sa Panginoon.
Sa pagtatapos ng panalangin ni Jonas, nag-alay siya ng pasalamat na papuri sa Panginoon. Gusto ko yung susunod na talata. Sa verse 10, at inutusan ng Panginoon ng isda, at isinuka nito si Jonas sa tuyong lupa. Pansinin na pagkatapos purihin at pasalamatan si Jonas ang Panginoon, kasunod ang tagumpay ay dumating. Pinasukan ng Diyos ang isda kay Jonas sa tuyong lupa. Maaring ikaw ay nasa isang madilim na lugar, nakawalan ng pag-asa, nasa posisyon ka man dahil sa kasalanan mo ang nagkataon, subukan mong ibaling ang tingin mo sa tinatawag mong Panginoon. Siya ang iyong Panginoon. Siya ang namamahala sa sansinukob. Magsalita ng papuri, luwalhatian siya kung sino siya. Ang Panginoon ay ang The Great I Am, kahangahangang tagapayo, amang walang hanggan. Prinsipe ng kapayapaan. Pasalamatan siya sa kanyang walang hanggang kabutihan at pag-ibig. Asahan ng tagumpay. Hindi tayo mga alipin sa mundong ito o ni Satanas. Tinawag tayo ni Jesus na kanyang mga kaibigan. At ang kamatayan at muling pagkabuhay niya ay ginawa tayo mga tagapamana ni Kristo. At tayo ay inampon sa pamilya ng Diyos. Aking mga kaibigan, ang mga anak ay hindi nagmamakaawa sa kanilang amang Diyos. Sa halip ay inaangkin natin ang pag-aari natin. Kung ang tagumpay na ibinigay ng Panginoon kay Jonas pagkatapos ng kanyang mga papuri ay hindi dumating kaagad, hinahamon ko kayo na matapang na pumunta sa trono at hilingin ito. Nalulugod ang Diyos kapag ang kanyang mga anak ay nagiging mature na anak na lalaki at babae na nakakaalam kung sino talaga sila. Na bumangon sa otoridad at kapangyarihan, ipinagkaloob sa kanila sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ano ang itsura ng pasasalamat sa Diyos ngayon? Sa buwang ito, ipinagdiriwang ng mga taga-Amerika ang isang popular na pista kung saan nagtitipon ang mga pamilya at kaibigan at nagbabahagi ng masarap na pagkain. Nung buhay pa yung mama at stepfather ko, pinagdiriwang namin ang Thanksgiving kasama nila. Ang mama ko, nilagyan ng dekorasyon ang mga bahay. Merong nakakatuwang palamute sa pinto na turkey that says Happy Thanksgiving. Tapos yung stepfather ko, siya yung nagluluto ng turkey. Napakasarap. Like I wish matuto akong magluto tulad niya. At yung mga baked yams o kamote niya is sobrang sarap. Nakakamiss yung mga panahong iyon nung nandito pa sila. Pagkatapos namin kumain, upo kami sa sofa at manonood ng sine. Yun yung tradition namin for 22 years. Pero sila ay kinuha na ng Diyos. Nakakamiss yung magulang ko. Ang konklusyon natin, hinihikayat at binibigyang inspirasyon ko kayong magpasalamat dahil kung matatagpuan natin ang ating sarili na hindi sapat ang pasasalamat, marahil ay magrereklamo tayo. Kristiyanong nagrereklamo ay maaring mahanap ang kanyang sarili na gumagala-gala sa disyerto sa loob ng 40 na taon kung hindi tayo maingat. Tumingin lamang sa kwento tungkol kay Moises at sa mga Israelita sa Exodo. Pasalamatan ng Diyos kung sino siya. Pasalamatan siya sa maraming pagpapalang ibinigay niya. Pasalamatan siya sa mga bagay na kailangan ninyo kahit hindi pa ninyo ito natatanggap. Ang mga taga-Filipos nagtuturo sa atin, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan tungkol sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamong
may pasalamat. Manalangin tayo. Amang Diyos, Ikaw ay karapat-dapat sa aming papuri, pagmamahal at ating pinakamatinding katapatan. Kayo ang hari ng mga hari. Turuan mo kami kung paano igalang ka, hindi lamang sa aming mga salita, kundi pati na rin sa kilos. Saliksikin ang aming puso at gawin mo kaming bago araw-araw. Baguhin mo kami sa larawan ng inyong anak na si Jesus, habang nananatili tayo sa Kanya sa patnubay ng banal na Espiritu. Kayo ay Panginoon ng mga Panginoon. Ipakita sa amin kung paano katunay na gagawing Panginoon ang aming buhay sa pamamagitan ng pagsasabi ng oo sa iyong mga tagubilin at hangarin ang iyong mga utos. Sa panahong ito, turuan mo kaming magaling maging mas mapagpasalamat sa iyo sa pagiging Panginoon namin. Ang laging alalahanin kapag kami ay tumatanggap ng mga pagpapala at magpasalamat sa mga hangarin na hindi pa natutupad. Tulungan mo kaming mag-alok ng isang sakripisyong pasasalamat kapag ang daan ay naging mahirap at ang aming mga puso ay nadudurog. Hinihiling ko na bantayan mo ang mga taong nakikinig at panatilihan silang iligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung kailangan mong i-contact ako, email mo lang sa yieldingheartministry@outlook.com. Kung kailangan mo ng isa pang tao manalangin kasama mo at tawagan ang numero sa screen o it's 877-588-1664. Ito is sa Amerika. Next time, bibigay ko sa inyo yung sa Pilipinas. Dalangin ko na ikaw ay pagpalain ang mensahe ito ng HSBN at kung sabi ng puso mo ay suportahan ang ministeryo na ito o ang HSBN, ang lahat ng matatanggap na pondo ay gagamitin sa pagpalaganap ng Biblia at kaharian ng Diyos.